At eto pa ho mga bossing, sabi ko sa inyo, di ba? Nasasaktan itong si Robin Padilla, nasasapul itong si Robin Padilla. Biruin mo, may post siya para doon sa mga, meron siyang sinabi para doon sa tayo daw, mga troll daw tayo. Ano? Ngayon, ang hindi niya din pinalampas yung kay Sia Alonto Adjong ho, mga boss Chief Amo Sir. No? Eto, nag-post, no? Si Robin Padilla, 5 minuto nakalipas nung kinuha namin itong screenshot nito. Sabi nito, Congressman Shaur Rahman, Sia Alonto Adjong, Assalamualaikum warahmatullahi. Sorry po hindi ko po binabastos. Hindi naman ho ako kasi hindi naman ho ako Muslim. Kaya dahan-dahanin natin, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Hindi ko ho alam ang ibig sabihin nun. Kapatid kita sa Islam at personal na kaibigan ko ang iyong angkan. I choose to stay silent rather than fire back at your statement. Yan. Ako hindi ko papayag mga boss Chief Amo Sir kapag kayong tipo bang may sinabi ako at kinontra ako at alam ko sa sarili ko na tama ako, hindi ako papayag. Ipagdidiinan ko, ito yung talaga diyan. Ito yung talagang ibig sabihin niyan, no? Ilalaban ko kung ano yung sinabi ko. Ngayon, ano po ba kasi ang sinabi nitong si Congressman Sia Alonto Adjong, mga bossing? Pakinggan ho natin mga kababayan ng mabilis. Muslim versus Muslim. That's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is already a way. Sandali, Miss Belat. Hindi pwede sabihin ni ni Alonto Adjong ni Congressman Sia Alonto Adjong no. Ang basa po niya sinusubilat, sir. Kaya okay lang yan. Congressman siya. Hindi niya pwede sabihin in national television yan. A travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. Sabi ni Sir Ed Ongo, kailan kaya natin mapapanood yung showdown ni na Robin Padilla at Lorna Kapunan? Moment worth remembering. Siguro hindi yan hindi yan sasampa. No? To put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Kalabuyo, kasinigang, kaadobo, martial. Siguro si Robin Padilla ang ginawa, no? Sumagi sa kanyang isipan yung Manila Zoo o kaya yung zoo, no? Sumagi sa kanyang isipan, oy zoo, o sige, ka-aso, ka-pusa, ka-giraffe, ka-leon, ka-tigre, ka-buhaya, nag-imbento na lang doon ng mga kakakaka niya, no? Hindi nabanggit ka-bobo, katangahan, kamangmangan, diba? Tapos, naubusan na ng mga hayop doon. Sige, si naman, kasinigang, kasipaksiw, Bonifacio, ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a Senator Judge na yun nga po, parang ang dating dinidefend yung paggamit nga ng confidential funds and even yung yun talaga yun. At marami po ang nakakapansin dito kaila Amy Marcos, Robin Padilla, na sila ay parang parte na po ng depensa. Nakalimutan na nila. O talagang makakapal ang mga mukha na dumepensa imbis po maging senator judge. Di ba? Dinidepensa naman talaga nila prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw ba noon si Senator Ninoy Aquino hindi siya na-assassinate. Ikaw, anong gusto mo na alias mo kung sakaling magkaka-alias? Sabi ni Moway, nag-invento na lang kasi pahiya. Ako kasi wala akong confidential. Ganun ba? Hindi, naman, nasagot naman actually, eksakto pag
turnover nung time, si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na yes, may alias po si Ay, Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon. Then yung pangalawang tanong mo, ano na ulit yun, Haji? Yung parang follow-up niya? Ayun nga po, kung yung mga ganitong types of questions nga po from a senator judge, ayun nga. Anong ano niyo doon? Anong take niyo doon sa mga ganong klase ng tanong considering na parang dinedefend nga po yung use of confidential funds? Hindi, nasagot din po yan ni Attorney May, no? Na wala pong problema sa aliases or dun sa confidential funds. Basta, nagagamit po ng tama, nasusunod po yung proseso, complete staff work, liquidation. Eh kung sa umpisa pa lang, pag-request mo hanggang sa financial plan, hanggang sa liquidation, sablay ka na, may problema na talaga. Malaking question. Yan yung problema. Sabi ni Moway, si Ninoy namatay para lumaban sa diktador. Kaya wag insultuhin si Ninoy. Mark na. Kaya po sila nafa-flag. Kaya po tayo nandito ngayon sa impeachment. So siguro yung pagtatanong nila ng gano'n, baka gusto nila ng fun facts o history lesson o meron silang gustong tumbukin sa kanilang mga pagtatanong or they're preaching to acquire. Fun facts. Hindi, madami din naman po kasi talagang nakakapansin na yung sinabi ni Robin Padilla ay malayo po doon sa talagang gustong tumbukin ng impeachment, mga kababayan eh. No? Kaya sabi ni apelyido nito, mga bossing chief sir? Fun facts lang daw yung kay Robin. Oh. Siguro po okay lang yun at total nasasagot naman po at nabibigyan naman po ng kalinawan. Kasi madalas po prosecution po ang tinatanong ng ating senator judge. Nasasagot naman po ng maayos, so wala naman po akong pag-aalala sa part po ng prosecutors. Ako may tanong. Ano bang ibig sabihin nun? Hinahalin tulad nila ang pangalawang pangulo sa isang bayani? Ayan. Oh. Yung ba? Or balikan natin, ulitin natin. Ang confidential funds ay ginagamit para proteksyonan ang sambayan ng Pilipino against terrorism, drugs, kidnapping, at iba pang karumal-dumal na krimen. Hindi siya ginagamit para proteksyonan ng isang mataas na opisyal. Iba ang pondo. Ginamit naman daw po nila. Ayan, si Congressman Ortega, sorry po. Minsan nakakalimutan natin. Ginamit naman daw po nila. Sa tree planting naman daw po yung pera. Para dyan. So wag nating ilihis ang usapin dun sa impeachment trial, ibalik natin dun sa pinag-uusapan. Walang problemang gumamit ng alias. Correct. Because we would like... Wag niyo po explain. Ayaw ni Robin Padilla, magsusumbong po yan sa presiding officer kay Chis Escudero. Pwede po ba yun? Kaya ho ako, mga kababayan, talagang pinupush ko na maipaliwanag po dito yung gustong tumbukin po ni Atty. Divina Gracia no, na pwedeng gumamit ng alias, pero kailangan mayroon pa din pagpapatunay ng mga totoong mga tao nga naman talaga, yung mga tumanggap na yan, at hindi lang nila binulsa basta-basta, di ba? to protect the personalities involved. Pero tila dito, bakit mo gagawa ng isa, medyo mga bastos pa yung mga pangalan. Oh. Pero ang sabi ni Boss Noybi, diyan, di hamak po na mas nakakatawa yung mga alias dati. Di Masalang, Taga-Ilog, Siling Labuyo, Buwan, versus Sinuso Ambilat, Tinigasan, Maluwang, Pininggar siya. sabi ko, iba talaga ang utak ng isang Boss Noybi natin oh. Parang ginawang katawa-tawa, ginawang laro. Pero ang pinakamalaking tanong dito, ano ang naging punto? Because while the informants can have aliases,
yung punto dulo, yung output ay hindi pwedeng maging confidential. Ang tanong, saan ba ginamit? Kasi kung confidential yung mga pangalan, alias yung mga pangalan, alangan namang alias. Kapag alias ang output, kung alias ang isang programa, isa lang ang ibig sabihin doon, ghost ang naging paggastos ng confidential fund. Well, Ito na si Alonto Adjong, no? Sabi ni Robin Padilla, Congressman Siaur Rahman Sia Alonto Adjong, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, no? Kapatid kita sa Islam at personal na kaibigan ko ang iyong angkan. I choose to stay silent rather than fire back at your statement. Ito na si Adjong, ito yung sinabi niya. with due respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre, no? Were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds, no? To be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, At sinusubilat. Miss Pusa, Miss Bilat, si Bilat. Yun na po ang pinaka-paborito ko, mga kababayan. Hindi yung taratado kayo, baka kung ano-ano iniisip nyo dyan ng mga nanonood. Baka sabihin nyo, naku, paborito pala ni Mark, sumuso ng bilat. Hindi yun, ha? Yun yung paborito kong pangalan. O si Chai Chair nandyan, mamaya asa rin ako niyan. No, nasa si I am Batman. Oh, baka sabihin nyo, naku, yung pala paborito ni Mark, sumuso ng bilat. Hindi yun! No? Ibig ko sabihin, yun yung pinaka-paborito kong pangalan ngayon, mga kababayan, doon sa confidential funds ng vice-presidente po. Dati Mary Grace Piatos tsaka yung si Jugs de Asim Ngayon no, nako, si Sinusubilat na ho, mga kababayan. is no, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat Sinusubilat. is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to Hindi, Chair, sabi, masarap naman kasi iyan, no? Ay, hindi, ibig ko sabihin, masarap kasi pakinggan. Ninong, bukang bibig, belat. Yun talaga yung pinakamainit na code name ngayon, yung alias ngayon yung belat-belat nila benefit the Filipino nation, no? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, Oh. is already Wala sabihin, singit, ngit-ngit, no? Ano sabi dito? Shane, ngit-ngit, Kapag kayong siyempre, nasa bilat ka na, katabi niyan, singit, singit-ngit. Putik, parang yun Parang yun nga yung kaibig sabihan nung Shane, ngit-ngit, parang singit. Tragis talaga ito. Itong mga gumawa ng mga pangalan. Kung may bilat, merong Shane ngit-ngit. Shingit. Iba talaga itong mga ito. already again an insult to the sacrifices they have made for this country, and their death, no, the sacrifices they have made, kasi malapit na pong National Heroes Day, the sacrifices they have made. Biruin mo, ikaw si Jose Rizal ka, yung talagang buhay mo, ibinigay mo para sa bayan. No, ibinuwis mo ang buhay mo para sa bayan, sila Juan Luna. Tapos biglang sasabihin, mas nakakatawa pa po yung mga alias nila kesa po dito sa mga alias ngayon Tapos ikukumpara ka pa doon. Aray ko po, Diyos ko po, Jose Rizal. No? Maraming salamat, no? Sa ating mga bayani kung bakit po tayo nakakapamuhay ng mga ganito po, mga bossing. Totoo naman po yung sinasabi nila Sia Alonto Adjong ng mga ibang mga congressman, kabastusan po doon sa ating mga kabayanihan, no? Yung mga ating mga bayani, yung ikumpara sila kay Sinuso Bambilat. Is actually diametrically opposite
to the very practice Naalala ko, napanood ko si Banat Bay, sabi, ang galing po ni Robin Padilla. Kasi po, biruin mo, nag-research talaga. No? Sabihin ba naman yung mga di masalang, yung mga history, ang lalalim. I just Lord. of which this confidential Ang mga DDS, masabi na lang para maipagtanggol lang etong mga no? Etong mga kaalyado nila funds were handled. So hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin. And let us be specific about this. This is about auditing problem. Yes, correct. This is about whether Kung saan napunta yung pera ng bayan, or not aliases are necessary in order to maintain confidentiality baka siguro kaya ayaw na sumagot to ni Robin Padilla sa pulho kay Adjong. No? At wala na siyang maisasagot at hindi niya kayang resbakan po, mga kababayan. Kaya kunyari, kapatid kita sa Islam, personal na kaibigan ko ang inyong angkan, no? Pero I choose to stay silent rather than fire back. Baka dahil wala naman talagang ibabalik. Wala namang kaya ng i-resback po, mga kababayan. of a operation that requires safety and security of whoever is involved, not a test of anybody's patriotism. So dapat po makontextualize po natin yan. Una, ang problema po dito as explicitly explained by Deputy Speaker Janet Garin, ang usapin po dito ay audit problem. Aha. May problema po ang OVP sa Ewan ko kung naintindihan ni Robin Padilla ho yun, mga kababayan. submit nilang mga liquidation. At sinabi po nila, inassume nga po ito na Miss Gina Acosta kasi wala nga po talaga siya doon sa ground kung totoo ba na si Miss Ngit-Ngit ay nakakuha ng 200 million worth of confidential Kaya Shane Ngit-Ngit, 150,000. funds, hindi niya masabi, ang assumption niya is confidentiality. That's why si Senator Judge Ping Lacson stood up because knowing him, yung background po niya na Biro mo ano kayang sakit no? Yung sakit sa kanya na biro mo yung mga komento nila Ping Lacson, komento nila Bam Aquino at no iba pa. Ultimo si Lito Lapid. Yung kanyang kinomento talagang tumbok at para doon sa impeachment. Tapos makikita mo yung kay Robin Padilla pinagtatawanan, mga kababayan, sasabihin out of context at malayo at walang ibig sabihin at hindi parehas yung sinasabi ni Binoy doon sa mga aliases. sa investigation Sakit Tapos tapos senador ka. po siya, alam po niya kung paano a confidential or intelligence activity are being conducted, and after the success of this activity, meron pong disclassification period where yung security access nitong mga aliases are actually debundled and disclassified for auditing purposes. Kaya nga po tatanungin natin, if ever granting na tama yung sinabi ni Ms. Gina Acosta ng mga aliases ito, dapat may pangalan na tunay. Uulitin ko sa pang-5, pang-6, pang-7 na yatang pagkakataon. Bakit kailangan nyoon? Para hindi dayain ng mga nakakatanggap ng confidential funds na manghuhula na lang po ng mga alias tapos maibubulsa na nila yung pera. No? Kasi for the purpose of auditing. Correct. For the purpose of At ang COA po, malabo at imposible na magsumbong po iyan doon sa mga kalaban, yung mga binabanggit na mga NPA. Baka walang mga kakilalang NPA yan. Si Robin Padilla, mayroong mga kakilala yan, di ba? auditing. Hindi ibig sabihin na confidential ito. Again and again, ay dapat habang buhay na nating hindi iitatanong. At hindi just ibig sabihin na confidential in nature DDS na lang ho ang nagsasabi ng gano'n. na ito ay mawawalan ng kapangyarihan ang Commission on Audit para kunin sa busisiin ang pinaggastusan ng pera ng taong bayan. That's the mandate of the COA. No amount of confidential activity can ever Ayan, Sabi ni Moway,
COA ay gawa ng unang Pangulo ng Pilipinas kaya kakampi ng gobyerno yan. Imposibleng magsumbong sa NPA yan. Di po ba? O, para i-audit. Saan po ba napunta yung pera na hiningi ng budget? O, eto po. O talaga may mga pangalan. May mga taong tumanggap talaga. Di ba? At saka yung pagkakaiba, noon may mga Jose Rizal, talagang mga tao. Eto, hindi natin wari kung may mga tao ba talaga o kung mga tao talaga to or gawa-gawa, invento lang. At tapos ibinulsa yung pera ng bayan. Never weaken the constitutional mandate of the Commission on Audit in finding out what happened to the money of the people, especially if this money is being spent or should be. Pagbukas ko pa lang nung Facebook, yung mukha na ni Robin Padilla agad yung lumabas No, sandali. Tingnan din natin. Robin Padilla. Titignan ko lang baka may bagong puso. Alam ko nasasaktan niya si Boss Noybe ngayon. Biruin mo. Anong siya? Siya yung pinakasikat ngayon, ang kilosang reforma, revolusyon, nagpipin na lang. Sino ang mga pasaway? Hiniling na pangalanan ang mga lumabag sa judice rule. Nako, iba naman. Protect Senator Robin Padilla. Pero pag gano'n Andres Bonifacio versus Dante Tirona, debate on history, revolution. Gusto talaga nilang idikit itong mga aliases doon sa mga alias ng mga bayani natin. Be handled strictly under a very strict joint circular. So klaro po yun. This is not an issue of patriotism. This is an issue of audit problem which now the Office of the Vice President and the Department of Education, when the Vice President sat as the Secretary of this department, are facing trouble with in terms of auditing with COA. In short, yung mga bayani po natin, yung ating mga hero, nagkaroon po at gumamit po at binansagan po ng mga ganitong pangalan dahil pinaglalaban po nila yung bansa, pinaglalaban po nila yung mga kabutihan na nagagawa ng ating mga hero. Hindi po sila bumuo at gumawa ng mga aliases para po magawa Pagtakpan, na naibulsa yung pera ng bayan. po yung Gusto ko yan. Ayan, Isang bagsak nga tayo dyan. Besel Pacific, BP Sara, next President of the Philippines. Isang bagsak muna tayo. Since nakaberde na po ako at may buhaya na po dito, isang bagsak muna tayo. Mga kasuled. Dali isang kamao naman dyan, tapos suled. Tapos biglang may heart na kulay green. Yan ang simbolo natin ng kasuled, mga kababayan. Next Presidente natin, Sara Duterte. Tapos po, ang Vice Presidente po, mga kababayan, Robin Padilla. Ay, nako, ang lakas po ng ating bayan nun. Ang lakas pagtawanan ng ating bayan. Hindi ko na lang alam kung saan pupulutin ang ating bayan. Siguro pag ganun ang nangyari, saka dyan na ako magdedesisyon na, okay, wala, pagpaumanhin po, Pero, kayo na lang muna dyan sa Pilipinas. Pero mo, Presidente, Sara Duterte, tapos Vice President, Robin Padilla, kayo na lang muna dyan. Tuloy, ay Diyos ko, Lord. ginagawang chichiregang scam. Hindi naman po pang panloloko o pang-abuso ng pondo. Yung mga bansag na to, ginamit po para ipaglaban ng cause ng bansa. Okay, last question na lang po. Kanina may dilema si Senator Judge Mig Zubiri na parang umaapela nga po siya na Hindi, okay lang yan, magkomento ka dyan. Gusto namin yung mga comment mo, ayaw, pagbigyan nga natin si Besel, isang bagsak, sulit, Duterte pa rin kami, sabi ni Duterte noon, sabi in-x-ray yung yung magnetic lifter, in-x-ray. May nakita, pinagbabawal na gamot. Tapos pinaamoy sa mga aso yung magnetic lifter. Meron daw talaga, positibo. Pagka papresko ni Duterte, walang pinagbabawal na gamot doon sa magnetic lifter. Iba klase.
Ano? Ay, Diyos ko po, mga kababayan. Isang bagsak. Suled! Oh, tapos yung may kulay green na heart kapag ka nagkomento kayo ng suled. Ha? Sana yung Commission on Audit daw po makapag-decide na po with finality dun po sa mga Ay, isang bagsak daw, sabi ni Jenny Ramos. Pilipinas, Duterte praning. Duterte. O tama, praning yung nabasa ko. Hindi, mali. Duterte pa rin. Ikaw naman sakit mong magsalita. Magagalit sa iyo mga DDS dyan. Sabi mo, Pilipinas, Duterte praning. Oh, pa rin. Yun yung sasabihin natin. Ayan, ganyan. No? Kagaya ng comment ni Moway. Oh, di ba? Kamao, tapos heart na kulay green. apela ng Office of the Vice President with regards to the use of confidential funds. Although meron ng notice of disallowance for the 73 million pesos, pero if I'm not mistaken, yung 375 ina-appeal pa no ng OVP. Pero sa palagay po ninyo, makakaapekto po ba yung dilema kung hindi man lang si Senator Zubiri yung may ganitong klase ng concern. Pero mo magkano? 560 million yung ipinapa sa OLE, sa OBP. Hanggang ngayon, wala pa din sinosole. Umaapila pa sila. Na sana may finality na po. Makakaapekto po ba yon sa inyong Article 1 or yun pong confidential funds article? Or palagay ninyo, hindi naman po kasi political exercise naman po ang impeachment trial ni VP Sara? It will strengthen. Kasi nakikita naman natin, alam naman natin, Kesa naman manood kami doon sa mga ngungonyong vlogger. Di ba? Tapos wala pang caption. Kesa manood kami doon sa mga ngungo ninyong mga vlogger. Kesa naman manood kami kay Robin Padilla lang. Mabobobo kami doon. a COA report, especially if the decision will be final, ay magsisimbing selyo, no, magre-reaffirm, magko-confirm, magsasabing totoong-totoo ang sinasabi ng prosecution. Una, I don't want to use agitated na no or masyado nang anxious ang ating mga senator judges in finding out the truth kasi matagal na rin natin pinag-uusapan ito no kasi we always reference the committee hearing on the Committee on Good Government last Congress no. So I think that's a manifestation na gusto ng ating mga senador na makitang kabuuan yung magiging picture nito because the defense has been arguing na it's not yet final. By the way, just for the information of the body, no, to the public, final na po yung sa confidential funds 2022 last quarter of 2022. No, pinapabalik nga po 73 million kung di ako nagkakamali. 73, meron pang mga iba. Ang naging total nga niyan is 560. 73 million pesos ng 125 million confidential funds covering the 11 days expenditure nito. 11 days. Tapos yung mga doon sa 125 nila, under nun, may 75 million na ang ginastos, mga medical, yung mga gamot daw po, ng walang official receipt. Ay pinapasauli na po ng COA. So as far as COA is concerned, it's final. No? So we're talking about the first quarter, second quarter, and the third quarter of OVP confidential funds and with that of Department of Education. So again, naintindihan ho natin yung kanilang gigil, no? Kung if I may use the word, na malaman po nila yung katotohanan. Dahil paano mo nga malalaman, yung dalawang testigo mo, wala silang kaalam-alam. Alam nila, pumipirma lang sila, alam nila, binibigay lang nila pera, nakita nila yung Tanga-tangahan, si Acosta at saka yung si Ortonio. pera, tapos hindi nila alam kung paano ginasta. So, ang may alam naman ng paggasta, ang Vice President, ayaw naman pumunta, ayaw naman mag-offer ng Hindi kayo nahihiya sa mga ganon, mga DDS. Pinagtatanggol ninyo, pero hindi makapagsalita para ipagtanggol ang kanya sarili. Hindi kayo nahihiya nun. Kung ako yan, kahit hindi ako pinapapunta, kunyari, yung mga ganyan, kahit hindi ako pinapapunta, mga kababayan,
diyan sa impeachment. Kung ako yung nasa sitwasyon na yan, tapos alam ko wala akong ginagawa, uupo ako diyan, no? Sasamahan ko yan. Oh, pero yung kanya wala. Tsaka akala ko ba bloodbath? No, nasa na yung bloodbath diyan? Akala ko ba mai-explain, maipapaliwanag lahat? Tapos lahat walang alam? Oh, ginagago na lang kayo na tong mga ito, mga DDS, no? Dapat sa inyo, untog-untog nyo na yung ulo nyo sa Gedli para magising-gising kayo. Kanyang explanation. So talagang it left our senator judges to maybe find out other acts, other means in order for them to appreciate fully kung ano yung problema na ito. So again, tayo naman dito sa House Prosecution Panel, magko-comply naman kung ano yung magiging direktiba ng impeachment court. Kasi ang sabi naman ng presiding officer, the court is a passive recipient of all the documents that would be requested. MJGM at Ismael Nastor, dapat obligahin ni PBBM si Sara na ibigay sa COA ang tunay na identity ng mga aliases para matapos na. By both panels to be subpoenaed. But may sinite siya na ruling ng Supreme Court doon na at maybe they can also do the same, maybe motu proprio, exercise their own power to subpoena whatever documents that are necessary for them to help them assist them in reaching an impartial judgment. So we just would like to rely on whatever is the court's decision as. Correct. Tapos madami ng mga senador yung hindi na makakaboto. Laurel Legarda, Jingo Estrada, Bato de la Rosa, si Rodante Marcoleta.